Isang itim, makintab na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada na tila isang dayuhan sa abalang kalye ng Maynila. Hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Ito ay isang nilalang na bakal at salamin na nakaparada sa tapat ng mga naglipa ng tindahan at nagliliparang usok ng pagkain mula sa isang maliit na kainan. Ang ingay ng mga busina at tawanan ng mga bata ay tila humina sa bigat ng presensya nito. Sa loob, tila hindi komportable ang dalawang dalagita. Halos nakakunot ang noo sa kanilang paligid. Si Rodrigo Santos, ang may-ari ng sasakyan, at ang ama ng dalawang dalagita, ay humugot ng malalim na hininga. Ang kanyang mga mata, sanay sa pagtingin sa mga spreadsheets at annual reports, ay sinusuri ang bawat detalye ng paligid. Hindi ito ang mundo niya. Hindi rin ito ang mundo na kinalakihan ng kanyang mga anak. At yun mismo ang punto. Bababa na tayo. Matigas niyang sabi. Hindi tinitingnan ng kanyang mga anak. Oras na para matuto kayo kung paano kumain tulad ng normal na tao. Isang bulungan ng pagkadismaya ang lumabas sa bibig ni Sofia, ang panganay, na may hawak pa ring cellphone na kasing mahal ng isang buwan ng renta. Dad, seryoso ka ba? Amoy usok at pawis dito. Si Isabel, ang bunso, ay halos naiiyak. Hindi ko kayang kumain sa lugar na hindi ko alam ang sanitary standards, Dad. Baka magkasakit ako. Uminit ang ulo ni Rodrigo. Ang pagpapakasawa sa luho ay nagpatiga sa puso ng kanyang mga anak. Hindi niya ito hahayaan. Simula nang mawala si Maria, ang kanyang asawa, 6 na taon na ang nakakaraan, pakiramdam niya ay nawawalan siya ng kontrol. Si Maria, ang kanyang yumaong asawa, ay palaging may puso para sa mga mahihirap. Isang aktivistang panlipunan na madalas niyang hindi naiintindihan o mas masahol pa, sinasalungat noon. Ngayon, ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang puso at isang nagngangalit na panghihinayang na hindi niya pinakinggan ang asawa ng mas madalas. Ang pagtuturo sa kanyang mga anak ng pagpapakumbaba ay, sa ilang paraan, ang kanyang pagtubos. Bababa kayo o kukunin ko lahat ng credit cards at cars nyo. Malamig niyang banta. Ang kanyang boses ay may bigat ng awtoridad na hindi matatawaran. Walang nagawa ang magkapatid kundi bumaba. Nagrereklamo sa bawat hakbang. Sinalubong sila ng init ng araw, ingay ng mga pedicab, at halimuyak ng piniritong isda at nilagang gulay. Ang kainan na pinuntahan nila ay may simpleng pangalan, Pusong Ginto. May mga lumang mesa at upuan, at isang pader na may mga nakasabit na larawan ng mga lumang artista. Pumasok sila at tila huminto ang lahat ng ingay sa loob. Ilang pares ng mata ang bumaling sa kanila, lalo na sa dalawang dalagita na nakasuot ng mamahaling damit at branded na bag. Si Rodrigo ay naglakad patungo sa isang bakanteng mesa sa sulok. Ang kanyang suot na polo ay nakalabas sa kanyang pants. Sinisikap magmukhang ordinaryo, ngunit ang kanyang tindig at aura ay nagbubunyag ng kanyang tunay na estado. 3 order ng pinakamura. Utos niya sa isang abogadong babae na naglilinis ng mesa. Napatigil ang babae, bahagyang nagulat. Tumingin siya kay Rodrigo at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Si Camila, o mas kilala sa tawag na Maya ng mga regular na customer, ay may mga mata na tila nagkukubli ng libong kwento. Malalim, bahagyang malungkot, ngunit may ningas ng pagpupunyagi. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagtatrabaho. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at sa kabila ng kanyang pagod, may kakaibang dignidad sa kanyang kilos. Sige po, sir, sabi niya, at isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ito isang nangiti ng pagiging magalang lamang, kundi ng pag-unawa. Adobong manok at sinigang na isda po. Tumango si Rodrigo. Habang naglalakad pabalik si Camila sa kusina, hindi maiwasang sundan siya ng tingin ni Rodrigo. May kakaibang bagay sa kanya
na hindi niya maintindihan. Isang simpleng babae, ngunit may kapangyarihan na tila nagpapababa ng lahat ng kanyang depensa. Dumating ang kanilang pagkain. Ang dalawang dalagita ay halos hindi makakain. Nagreklamo tungkol sa lasa at presentasyon. Dad, hindi ko talaga kaya ito, bulong ni Sofia. Kainin niyo, mariing sabi ni Rodrigo. Bawat butil ng kanin ay pinaghirapan. Nang mapansin ni Camila ang pag-aalangan ng mga dalagita, lumapit siya. Okay lang po ma'am, kung hindi niyo po gusto. Gusto niyo po bang ipagbalot ko na lang para may makakain po kayo mamaya? Nagulat si Rodrigo sa kanyang alok. Wala siyang hiningi, ngunit nag-alok siya. Hindi, sige, sabi ni Rodrigo. Kaya nilang kuman. Ngumiti si Camila. Ganun po ba? Sige po. Pero kung gusto niyo po ng extra sabaw sa sinigang, mainam po ngayong mainit ang panahon. Mag-init po ako. Hindi nagtagal. Bumalik siya na may dalang isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw ng sinigang. Inilapag niya ito sa mesa ng walang salita. Isang simpleng gawa ng kabaitan. Nag-angat ng tingin si Rodrigo at ngumiti siya ulit. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng pag-unawa at sigla. Pagkatapos kumain, kahit na hindi buong puso ang pagkain ng kanyang mga anak, nagbayad si Rodrigo. Habang palabas sila, nakita niya si Camila na nakikipag-usap sa isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa isang bangko sa labas ng kainan. Ang bata ay payat at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa kanyang ate. Hinaplos ni Camila ang ulo ng bata at nagbigay sa kanya ng isang maliit na tinapay na tila espesyal na inilaan para sa kanya. Ang pagmamahal sa kanyang muka ay hindi maitago. Isang hapdi ang naramdaman ni Rodrigo sa dibdib. Ito ang isang bagay na hindi niya kayang ibigay sa kanyang mga anak, sa kabila ng lahat ng pera na mayroon siya. Nang papalapit na sila sa sasakyan, tumingin si Rodrigo pabalik sa pusong ginto. Sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang malaking billboard na nakatayo. Dito nakasulat ang pangalan ng isang bagong proyekto, isang futuristic na disenyo ng mga matataas na gusali at modernong komunidad. Nakasulat dito ang pangalan ng proyekto sa malalaking letra. Golden Horizons. Isang bahagyang panlalamig ang naramdaman ni Rodrigo. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang isa sa mga proyekto ng kanyang kumpanya na kasalukuyang pinamamahalaan ni Ricardo Reyes. Tumingin siya ulit sa pusong ginto at sa paligid nito, sa mga lumang bahay, sa mga naglalarong bata, sa mga taong abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang bumalot sa kanya, tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Bakit pakiramdam niya ay may masamang mangyayari? Hindi maialis ni Rodrigo sa kanyang isip si Camila. Ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti, ang kanyang simpleng kabaitan, lahat ng iyon ay humahabol sa kanya na tila isang huni ng pag-asa sa gitna ng kanyang magulong mundo. Ang aral na nais niyang ituro sa kanyang mga anak ay tila bumalik sa kanya, ngunit sa ibang paraan. Si Camila ang mismong halimbawa ng pagpapakumbaba at integridad na sinusubukan niyang ipamalas. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa opisina, ang kanyang sasakyan ay lihim na bumalik sa abalang kalye kung nasaan ang pusong ginto. Nagparada siya sa isang sulok na hindi masyadong kapansin-pansin at lumabas. Ngayon, nag-iisa siya at sinikap na magmukhang isang ordinaryong mamimili. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong. Sinisikap na paghaluin ang kanyang sarili sa pulutong. Pumasok siya sa kainan. Hindi ganoon karami ang tao ngayon. Nakita niya si Camila na abala sa paglinis ng mga mesa. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo, may pawis sa kanyang noo, ngunit nananatili ang kanyang mapayapang anyo. Umupo si Rodrigo sa isang sulok, nag-order ng kape at pandesal, sinisikap na huwag masyadong maging kapansin-pansin.
Habang hinihintay ang kanyang order, nakikinig siya sa mga usapan sa paligid. Ang mga kwento ng pang-araw-araw na buhay, ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ang mga tsismis sa kapitbahayan, ang mga pangarap ng mga ordinaryong tao. Ang mga ito ay tila bagong musika sa kanyang tainga. Malayo sa mga formal na pag-uusap sa boardroom, dumating si Camila na may dalang kape at pandesal. "Eto na po, sir," sabi niya. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata na parang kinikilala siya, ngunit hindi niya pinansin. "Nagustuhan niyo po ba ang sinigang kahapon?" "Oo, masarap," sagot ni Rodrigo. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Salamat sa sabaw." Ngumiti si Camila. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap. "Walang anuman po, sir. Laging mainam ang mainit na sabaw, lalo na kung galing sa puso." Ang simpleng pahayag na yon ay tila tumago sa kaibuturan ng puso ni Rodrigo. Pagkatapos niyang ihatid ang order, nakinig si Rodrigo sa pag-uusap ni Camila sa isang matandang babae na nakaupo sa kabilang mesa. "Kumusta na pala si Rico, Maya?" tanong ng matandang babae. Lumungkot ang mukha ni Camila. "Ayun po, Aling Nena. Medyo inuubo pa rin. Kailangan pa ring bantayan ang puso niya." Sabi ng doktor, kailangan na raw talaga ng operasyon. Pero, alam niyo na po, naku anak, sana makahanap ka ng tulong. Kawawa naman ang kapatid mo. Malungkot na sabi ni Aling Nena. Narinig din ni Rodrigo ang mga salita. Operasyon, puso. Ang batang lalaki na nakita niya kahapon. Isang pakiramdam ng simpatiya ang bumalot sa kanya, ngunit may kasamang kakaibang kirot. Napakaraming pera niya, ngunit walang silbi iyon kung hindi niya magagamit para makatulong sa mga tulad ni Camila. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Camila sa isang maliit na grupo ng mga kalalakihan sa isang mesa. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Camila. "Kumusta po ang laban natin sa kanila, Mang Tonyo?" tanong ni Camila. "May balita na po ba tungkol sa kaso ng lupa?" Umiling si Mang Tonyo. "Mahirap, Hija. Napakagaling ng abogado nila. Sabi nila, kailangan daw nating tanggapin ang alok nila dahil hindi naman daw talaga atin ang lupa. Mga lupain daw ito para sa pag-unlad ng syudad." Kumuyom ang kamao ni Camila. "Pero sa atin na po ito, Mang Tonyo. Ilang henerasyon na tayong nakatira dito sa Baryo Pag-asa. Ang pusong ginto na ito, ang buong buhay ni nanay." "Kaya nga, Hija," sabi ni Mang Tonyo. "Pero mahirap lumaban sa malalaking kumpanya. May pera sila, may kapangyarihan. Wala tayong kalaban-laban. Hindi po tayo susuko," matigas na sabi ni Camila. "Hindi po ako papayag na mawala sa atin ang bahay, ang komunidad, ang lahat ng pinaghirapan natin." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Rodrigo. Mga lupain para sa pag-unlad ng syudad, malalaking kumpanya. Ang pananalita ni Mang Tonyo ay tila nakakatakot. Ang Baryo Pag-asa na ito, isang pangalan na hindi niya pa naririnig, ay mayroong nakatagong kahulugan ng pakikibaka at pag-asa. Naramdaman ni Rodrigo ang isang kakaibang pakiramdam ng pagkabahala. Ang pangalang Golden Horizons ay muling pumasok sa kanyang isip. Hindi niya sigurado kung bakit, ngunit may koneksyon ang kanyang utak sa proyektong iyon at sa naririnig niya ngayon. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang gulugod. Posible kayang uminom si Rodrigo ng kape. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang malaman kung ang kanyang pakiramdam ay totoo. Ang isang simpleng pagdalaw sa isang kainan ay tila nagbubunyag ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na maaring direktang nakaugnay sa kanya. Nagbayad siya at bago siya umalis, nag-iwan siya ng malaking tip kay Camila na ikinagulat ng dalaga. "Salamat po, sir," sabi ni Camila. Ang kanyang mga mata ay malaki. "Sobra po ito. Sana makatulong," simpleng sabi ni Rodrigo at lumabas. Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga salitang Baryo Pag-asa
at pag-unlad ng syudad ay umaling-awngaw sa kanyang utak. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang opisina, isang matinding pag-aalala ang bumalot sa kanya. Hindi ito maaring maging totoo. Ang proyektong Golden Horizons ay malayo sa kanyang isip, isa lamang sa maraming venture ng kanyang kumpanya. Ngunit ngayon, ang pangalang iyon ay tila may bagong kahulugan. Dapat siyang mag-imbestiga. Hindi niya maaaring balewalain ang koneksyon na ito, lalo na kung si Camila ay kasama sa kwento. Ang isang matinding kutob ay nagsasabi sa kanya na may mas malaki at mas madilim na katotohanan na nagkukubli sa likod ng lahat. Ang kutob ay naging isang nagngangalit na apoy sa kalooban ni Rodrigo. Hindi siya makapag-focus sa anumang ginagawa niya sa opisina. Ang mga salita ni Camila tungkol sa paglaban para sa kanilang komunidad, ang kalungkutan sa kanyang mga mata nang banggitin si Rico, at ang pangalan ng proyektong Golden Horizons ay naghahalo-halo sa kanyang isip. Hindi niya kayang baliwalain ang pakiramdam na may kailangan siyang alamin. Agad siyang nagtungo sa departamento ng project management. Hindi na siya nagabalang magtanong. Direkta siyang pumasok sa opisina ng kanyang kanang kamay at CEO, si Ricardo Reyes. Si Ricardo, isang matangkad, makinis at laging nakangiti, ngunit mayroong matalim na tingin sa mga mata, ay kasalukuyang kausap ang ilang empleyado. Nang makita si Rodrigo, agad siyang ngumiti. Isang nangiting tila walang bahid ng anumang masamang balak. Sir Rodrigo, anong sorpresa naman yan? Meron po bang mahalaga kayong kailangan? Malakas na bati ni Ricardo, halatang mayabang. Ricardo, kailangan ko ng lahat ng files at blueprints para sa project na Golden Horizons. Direktang sabi ni Rodrigo, walang halong pagbati. Bahagyang kumunot ang noo ni Ricardo, ngunit agad ding bumalik sa kanyang profesional na ngiti. Ang Golden Horizons. Malaking project po yan, sir. Actually, malapit na po nating i-finalize ang Phase 1. Bakit po? May kailangan po ba kayong review? Ilabas mo lahat. Ngayon na. Matigas na utos ni Rodrigo. Ramdam ang tensyon sa loob ng opisina. Ang mga empleyado ay dali-daling umalis. Naiwan sina Rodrigo at Ricardo na magkaharap. May bahagyang pagkabahala sa mata ni Ricardo. Ngunit hindi niya ipinapakita. Agad niyang binuksan ang kanyang computer at hinanap ang mga files. Ilang minuto lamang, nasa kamay na ni Rodrigo ang isang stack ng mga dokumento at malalaking blueprints. Sa bawat pagbuklat ng papel, sa bawat pagtingin sa mga mapa, lalong lumamig ang kanyang dugo. Naroon ang aerial view ng buong lugar, ang mga matataas na gusali na nakasketch, ang mga shopping malls, ang mga subdivisions, at sa gitna ng lahat ng yon, sa isang bilog na pula, ay nakalagay ang pangalang Barrio Pag-asa. At sa loob ng bilog na yon, mayroong isang maliit na box na naglalaman ng litrato ng isang kainan. May nakasulat sa ibaba, Pusong Ginto. Napakuyom ang kamao ni Rodrigo. Ang kanyang pakiramdam ay totoo. Ang kanyang kumpanya, ang Santos Group, ay naglalayon na sirain ang komunidad ni Camila, ang mismong lugar na kanyang pinaglalabanan. Ricardo, malamig na tawag ni Rodrigo, halos hindi makahinga. Ano ito? Ngumiti si Ricardo. Isang nangiting tila walang pakialam. Yan po ang Barrio Pag-asa, sir. Isang lumang komunidad na nasa gitna ng ating target area. Medyo mahirap silang paalisin, pero ang mga abogado natin ay sigurado na mananalo tayo sa kaso ng lupa. Hindi naman daw talaga sa kanila ang lupa. Squatter lang daw po sila. Malaking profit po ito, sir. Malaking bahagi ng pag-unlad ng syudad. Uminit ang ulo ni Rodrigo. Ang mga salitang squatter at malaking profit ay tila sumasalungat sa lahat ng kanyang nakita kay Camila. Ang dignidad ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang ari-arian. Sinong nag-aproba nito? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig. Well, sir, ang board po. At kayo po as CEO, pinirmahan niyo po ang initial agreement. Sabi ni Ricardo. May bahagyang panunukso sa kanyang boses.
Lahat po ay para sa ikabubuti ng kumpanya at ng shareholders. Malaking kita po ang mawawala kung iuurungan natin ito. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Rodrigo. Siya mismo, sa kanyang pagiging abala sa kanyang sariling mundo, sa kanyang paghahanap ng pagtubos sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang mga anak, ay halos hindi niya napansin ang isang napakalaking proyekto na pinapatakbo ng kanyang sariling kumpanya. O marahil, pinili niyang hindi bigyang pansin, sanay na sa pag-iisip na ang negosyo ay negosyo, walang personalan. Ngunit ngayon, may personalan. Si Camila, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagpupunyagi. Bumalik ang alaala ni Maria, ang kanyang asawa na laging nagagalit sa kanya tuwing pinipili niya ang tubo kaysa sa kapakanan ng tao. Ang isang partikular na proyekto noon kung saan pinili ni Rodrigo na suportahan ang isang developer sa halip na ang komunidad na pinaglalaban ni Maria ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanilang relasyon. Hindi niya ito napagaling bago siya pumanaw. At ngayon, narito na naman siya, nasa parehong sitwasyon, ngunit mas masahol pa. Kanselahin ang proyekto. Sabi ni Rodrigo, ang kanyang boses ay matigas, puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Nagulat si Ricardo. Sir, anong sinasabi niyo? Hindi po natin maaaring gawin yan. Malaking pera po ang nakataya. Maraming investors ang magagalit. Maari po itong magdulot ng malaking problema sa atin. Kanselahin, ulit ni Rodrigo. Hanapan mo ng ibang paraan. I-reconfigure. Gawing proyektong pangkomunidad. Hindi natin gigibain ang mga tahanan ng mga tao. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Ricardo. Isang ngisi ng paghamak na mabilis niyang itinago. Sir, naiintindihan ko po ang inyong malasakit, ngunit napakalaki ng desisyong ito. Kailangan po nating dumaan sa board. At sa tingin ko, hindi po sila sasang-ayon. Alam niyo po ang rules. Pinagmamasdan ni Rodrigo si Ricardo. May kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Isang kilalang kislap ng panunokso at pagtatago. Alam niya na si Ricardo ay ambisyoso, ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa ganito. Kung hindi mo kayang gawin, ako mismo ang gagawa. Sabi ni Rodrigo at iniwan si Ricardo na nag-iisa sa kanyang opisina, tulala at may bahagyang pagkabahala sa kanyang mukha. Lumabas si Rodrigo sa opisina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Naglalakad siya sa hallway, ang bawat hakbang ay tila may bigat. Ang imahe ni Camila ng kanyang mga ngiti, ng kanyang pagpupunyagi ay humahabol sa kanya. At sa tabi niyon, ang nakaraan ni Maria, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pinaglaban. Napahinto si Rodrigo sa kanyang sariling opisina. Kinuha niya ang isang frame ng larawan sa kanyang mesa. Ito ang larawan ni Maria, ngiti na puno ng sigla at pag-asa. Napatingin siya dito at pagkatapos ay sa isa pang larawan, isang litrato ni Camila na kinuha niya ng lihim. Ang kanyang nangiti ay payak ngunit puno ng init. Maria, bulong niya sa hangin. May isang pagkakataon pa ako. Hindi ko ito hahayaan na mawala. Hinawakan niya ang litrato ni Camila. Isang determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig, kabaitan at integridad ng isang babae ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na maaaring maibigay ng mundo. Ngayon, alam niya kung saan siya dapat pumanig. Habang nagngangalit ang digmaan sa mundo ng mga Santos, sa Baryo Pag-asa naman ay tila meron ng sariling labanan. Si Camila, na kilala bilang Maya sa komunidad, ay nakatayo sa gitna ng kanyang pusong ginto. Ngunit ang puso niya ay hindi ginto, kundi tila bakal na unti-unting kinakalawang sa ilalim ng matinding presyon. Ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay ay puno ng takot at pag-aalala, at ito ang nagpapasikip sa kanyang dibdib. Maya ano na raw sabi ng mga taga Golden Horizons? Tanong ni Aling Bibang, isang matandang babae na may-ari ng karinderya sa tabi ng pusong ginto
Ang kanyang mga mata ay halos lumuluha. Hindi naman siguro nila tayo tuluyang paalisin, di ba? Dito na kami lumaki. Dito na rin lumaki ang mga apo ko. Hinawakan ni Camila ang kamay ni Aling Bebang, sinisikap na manatiling matatag kahit na ang kanyang kalooban ay nanginginig. Hindi po, Aling Bebang. Lalaban po tayo. Hindi po tayo papayag. Ngunit ang mga salita niya ay tila walang lakas dahil alam niyang sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang hawak ng mga developer sa Baryo Pag-asa. Ang mga papeles, ang mga banta, ang mga alok na mas maliit pa sa halaga ng kanilang mga pinaghirapan. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa kanila. Naalala niya ang nakaraan. Isang maliwanag na hapon, si Camila, na nooy bata pa, ay nakaupo sa labas ng kanilang maliit na bahay, naglalaro kasama ang kanyang kapatid na si Rico. Isang truck ang huminto sa tapat ng kanilang bahay at bumaba ang mga lalaki na may daladalang mga papeles. Ang kanyang ina ay umiyak, ang kanyang ama ay galit na nakikipagtalo. Hindi niya masyadong naintindihan noon hanggang sa isang araw, nakita na lang niya ang kanilang bahay na ginigiba at sila ay napilitang umalis. Ang pangalan ng kumpanya na nagpasira ng kanilang bahay ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Skyline Holdings, at ang pangalan ng taong namumuno sa proyekto na yon ay hindi niya malilimutan. Ricardo Reyes. Ang pangalan na yon ay naging simbolo ng lahat ng kasakiman at kawalang katarungan sa mata ng isang batang babae na nawalan ng tahanan. Mula noon, binuo niya ang isang matinding pagkamuhi at pagdududa sa mga taong mayayaman, sa mga kumpanyang tinitingnan ang lupa bilang pera at hindi bilang tahanan. Maya, si Rico, sigaw ng isang bata mula sa labas. Agad na tumakbo si Camila palabas. Nakita niya si Rico, ang kanyang kapatid, na nakahiga sa lupa. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang labi ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Rico, Rico, anong nangyari? Nataranta si Camila. Lumuhod siya sa tabi ng kapatid. Hinahaplos ang kanyang noo. Ate, nahihirapan akong huminga. Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Agad siyang binuhat ni Camila sa kabila ng pagod niya. Tumakbo siya. Hindi alintana ang init, ang bigat ng kapatid at ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas si Rico. Ang kanyang kapatid ay ang kanyang buhay, ang kanyang tanging pamilya. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit at takot. Habang nagmamadali si Camila patungo sa ospital, isang black SUV ang dumaan sa kabilang kalsada. Hindi niya napansin si Rodrigo na nakasilip mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang nakikita ang kanilang pagmamadali. Ang mga mata ni Rodrigo ay sumusunod sa kanya, puno ng pagdududa at panghihinayang. Gusto niyang tumulong, ngunit alam niyang hindi niya magagawa nang hindi nagdudulot ng mas maraming problema. Sa ospital, matapos maipasok si Rico sa emergency room, naupo si Camila sa waiting area. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat paglipas ng minuto ay tila isang oras. Ang bawat anunsyo ay nagpapakaba sa kanya. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Kailangan na talaga ng operasyon ni Maya, sabi ng doktor na may malungkot na mukha. Ang puso niya ay unti-unting humihina. Sa kasalukuyan nating sitwasyon, kailangan nating kumilos agad. Naramdaman ni Camila ang pagbagsak ng kanyang mundo. Operasyon, mahal, saan siya kukuha ng pera? Ang pagpupunyagi nilang pigilan ang Golden Horizons ay tila walang kabuluhan kung mawawala naman ang kanyang kapatid. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Camila sa tabi ng kama ni Rico, isang abogadong pangkomunidad, si Attorney Liza Cruz, ang lumapit sa kanya. Maya, mayroon akong magandang balita at masamang balita, sabi ni Attorney Liza na may hawak na isang envelope. Ang masamang balita ay mukhang nawawalan na tayo ng pag-asa sa kaso. Ang Golden Horizons
ay naglabas ng mga dokumento na nagpapatunay na legal ang kanilang claim. Ang deadline para sa pag-alis ay napakalapit na. Napakuyom ang kamao ni Camila. At ang magandang balita, Attorney Liza, mayroon tayong isang anonymous benefactor na nagpadala ng pondo para sa inyong legal fees. At mayroon din siyang ibinigay na ilang mahalagang impormasyon na maaring magpabago ng kaso. Hindi niya gustong magpakilala, pero malaki ang kanyang naitulong. Nagulat si Camila. Isang benefactor? Sino naman kaya iyon? May bahagyang pagdududa ang namuo sa kanyang isip. Baka ito ay galing sa Golden Horizons upang palamigin sila? Ngunit bakit lihim? At bakit ang dami ng ibinigay niyang pondo para sa legal fees? Isang lalaki mula sa Golden Horizons ang lumapit sa kanya. May ngisi sa labi. Hindi mo kami kayang labanan, Maya. Tanggapin mo na lang ang alok namin. Kung hindi, mas magiging mahirap ang buhay mo. Hindi ako susuko, matigas na sabi ni Camila. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Hindi ko hahayaan na gibain niyo ang Baryo Pag-asa. Hindi na ako papayag na mawalan ulit ng bahay. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Camila sa bahay, isang huling sulat mula sa kumpanya ang dumating. Isang malaking logo ng Santos Group ang nakatatak sa likod ng envelope. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Santos Group? Bakit Santos Group? Hindi ba't ang Golden Horizons ay hiwalay sa Santos Group o konektado? Binuksan niya ang sulat. Ito ay isang pinal na abiso ng pagpapaalis. Ang deadline ay 1 linggo na lang. Sa ilalim ng pirma ng abogado, nakita niya ang logo ng Santos Group. Ang mundo ni Camila ay tila gumuho. Ang mga mayayaman, ang mga kumpanya, lahat sila ay iisa. Lahat sila ay pareho. Walang kaibahan. Ang kanyang pagkamuhi ay lalong lumaki at sa kanyang isip, nagkaroon ng malaking tanong. Sino ang may-ari ng Santos Group? Ang sulat na hawak ni Rodrigo mula sa project management ay nagbigay ng panandaliang pag-asa. Napigilan niya ang ilang permits, nag-delay ng ilang linggo. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Si Ricardo Reyes ay tila isang anino na laging sumusunod, naghahanap ng bawat pagkakataon upang maisulong ang Golden Horizons. Ang pagpipigil kay Ricardo ay parang paghawak sa buhangin na dumudulas sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang imahe ang nananatili sa kanyang isip. Si Camila na nagmamadaling buhat ang kanyang kapatid patungo sa ospital. Ang takot sa kanyang mga mata ay nanunuot sa puso ni Rodrigo. Hindi niya kayang hayaang mangyari ang masama sa batang yon. Lihim siyang nagtungo sa ospital kung saan dinala si Rico. Hindi siya nagpakilala. Naghintay siya sa isang sulok, nakikita si Camila na nakaupo sa tabi ng kama ng kapatid. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Ang ganoong uri ng pagmamahal ay tila isang alaala na matagal nang nawala sa buhay ni Rodrigo. Nang makita niya si Camila na bumili ng gamot, sinamantala niya ang pagkakataon. Kinausap niya ang nurse at tahimik na binayaran ang lahat ng hospital bills ni Rico, kasama na ang initial deposit para sa operasyon. Huwag niyo pong sabihin kung sino ang nagbayad. Mahina niyang bilin sa nurse. Gusto ko lang na matulungan ang bata. Ngunit ang kabaitan ay hindi nagtagal sa kanyang mundo. Nang gabing iyon, sa Santos Mansion, isang matinding pagtatalo ang sumalubong sa kanya. Dad, ano bang nangyayari sa'yo? Galit na tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay matinis. Para kang ibang tao. Puro na lang yan sa mga mahihirap na tao. May importante ka bang ginagawa sa pusong ginto na yan? O may iba pa? Si Isabel ay umupo sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang dami na ngang problema sa kumpanya, Dad. Sabi ni Tio Ricardo, nagkakaroon daw ng delay sa Golden Horizons project dahil sa'yo. Ilang milyon daw ang mawawala. Napakuyom ang kamao ni Rodrigo. Wala kayong pakialam sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Hindi namin naiintindihan. Sumigaw si Sofia. Naiintindihan namin na inilalagay mo sa peligro ang kumpanya natin.
Ang yaman na pinaghirapan ni Lola at Lolo at pinagpatuloy mo. At para saan? Para sa isang karinderya? Para sa isang waitress? Ang huling salita ni Sofia ay tila isang balang tumama sa puso ni Rodrigo. Ang paghamak sa kanyang boses ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling pagmamataas noong buhay pa si Maria. Hindi niyo naiintindihan ang halaga ng buhay, ng dignidad ng tao. Mahinang sabi ni Rodrigo, ngunit ang kanyang mga salita ay may bigat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Kung ganoon, bakit mo kami dinala sa mayamang buhay na ito, Dad? Balik ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kung hindi mahalaga ang pera, bakit ka nagtatrabaho ng sobra-sobra para sa kumpanya? Napakasakit ng mga salita ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Rodrigo ang isang matinding kirot sa dibdib. Pinilit niya silang turuan ng pagpapakumbaba, ngunit tila mas lalo pa niyang pinalala ang kanilang pagiging ignorante at materialistiko. Umakyat na kayo sa inyong mga kwarto. Matigas niyang utos. Hindi na kayang makinig pa sa kanilang mga reklamo. Pag-iisipan niyo ang inyong mga sinabi. Nang makaalis ang kanyang mga anak, nag-iisa si Rodrigo sa malaking sala. Kinuha niya ang larawan ni Maria. Ang kanyang nangiti ay nakatitig sa kanya, tila nagtatanong. Tama ba ako, Maria? Bulong niya sa larawan. Sinusubukan kong itama ang lahat. Sinusubukan kong maging mas mabuting tao. Pero bakit pakiramdam ko, mas nagiging malayo ako sa kanila? Alam niya na ang kanyang pagbabago ay hindi madali. Alam niya na ang paglaban kay Ricardo ay nangangahulugang pagharap sa buong board, sa mga taong sanay sa tubo at kapangyarihan. Ngunit ang imahe ni Camila, ng kanyang tapang, ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid at komunidad, ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Samantala, sa ospital, gulat na gulat si Camila nang sabihin ng nurse na bayad na ang lahat ng bill ni Rico. Sino po ang nagbayad? Tanong ni Camila. Ang kanyang puso ay naghahalo ang emosyon. Anonymous po, ma'am. Sabi ng nurse. Ang sabi lang po ay sana makatulong. Isang matinding pagdududa ang bumalot sa puso ni Camila. Anonymous? Sino? Hindi niya maiwasang isipin ang lalaking mayaman na nagpakilala bilang isang ordinaryong customer, ang lalaking nagbigay ng malaking tip, si Rodrigo. Pero bakit? Bakit niya gagawin ito? May balak ba siyang masama? O ito ay isa lamang paraan para makuha ang kanilang tiwala? Ang kanyang mga karanasan sa nakaraan ay nagtuturo sa kanya na maging mapagbantay. Ang mga mayayaman ay hindi kailanman nagbibigay ng walang kapalit. Isang matinding pag-aalinlangan ang namuo sa puso ni Camila. Mahalaga ang pera para sa operasyon ni Rico, ngunit ang pagdududa sa nagbigay ay lalong nagpapahirap sa kanya. Sino ka nga ba talaga, Rodrigo Santos? At ano ang tunay mong pakay? Ang ospital, ang lugar ng pag-asa, ngunit para kay Camila, ito ay naging saksi sa pinakamasakit na pagtataksil ng kanyang buhay. Ang anonymous na bayad para sa bill ni Rico, ang matamis na ngiti ni Rodrigo, ang kanyang mga salita ng kabaitan. Lahat ng yon ay tila isa lamang malaking palabas. Nakita niya si Rodrigo sa waiting area, nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa kanya. Lumapit si Camila, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Ang kanyang puso ay puno ng galit na hindi niya inakala. Sir Rodrigo, malamig niyang sabi. Walang ngiti sa kanyang labi. Nagulat si Rodrigo, ibinaba niya ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay may bahagyang pagkagulat at pag-aalala. Camila, maya, anong problema? Anong problema? Ngumisi si Camila, isang ngisi na puno ng kapaitan. Hindi niyo ba ako kilala, sir? Hindi niyo ba alam kung sino ako? At hindi niyo ba alam kung sino kayo? Tumayo si Rodrigo, sinisikap na paliwanagan. Camila, pakinggan mo ako.
Mayroong ano, sir? Mayroong plano? Mayroong laro? Sumbat ni Camila, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit niyo binayaran ang bill ni Rico? Sino kayo para gawin yan? Para ano? Para makuha ang tiwala ko? Para masira ang pamilya ko? Ang komunidad ko? Nang walang hirap? Hindi ganoon yon, Camila. Gusto kong tumulong. Mahina sabi ni Rodrigo. Sinisikap na hawakan ang braso niya, ngunit agad siyang umiwas. Tulungan! Ang gusto niyo ay kontrolin. Ang gusto niyo ay kunin ang lahat. Hindi kayo naiiba sa kanila. Napansin ni Camila ang kanyang pagtatanggol na tila nagkukubli ng isang bagay. Sa sobrang galit ni Camila, napansin niya ang isang bahagi ng papel na nakalabas mula sa bulsa ng blazer ni Rodrigo. Isang sulok ng papel na may pamilyar na logo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Mabilis niyang hinablot iyon. Napakagatlabi si Rodrigo, halatang nagulantang. Ngunit huli na. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang financial report na may logo ng Santos Group sa itaas. At sa gitna ng report, may nakasulat na Golden Horizons Project, Phase 1 Progress Report. Bumagsak ang mundo ni Camila. Santos Group, Golden Horizons, ang pangalan ng kumpanya na nagpapadala sa kanila ng mga notice of eviction. Ang pangalan ng lalaking nasa harap niya na nagkunwari bilang isang simpleng customer ay ang may-ari ng lahat ng ito. Ikaw, bulong ni Camila, ang kanyang boses ay puno ng kawalang paniwala. Ikaw ang may-ari ng Santos Group? Ikaw ang nasa likod ng Golden Horizons? Umiling si Rodrigo, pilit na nagpapaliwanag. Camila, hindi ko alam. Hindi ko inakala. Kailangan mong maniwala sa akin. Sinisikap kong itigil ito. Ngunit ang mga salita niya ay tila hangin lamang. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay bumalik. Mas malinaw kaysa dati. Ang mukha ng lalaking nag-utos na gibain ang kanilang bahay. Ang pangalang nakaukit sa kanyang isip. Ricardo Reyes. Bulong niya na tila isang sumpa. Ang pangalan ng lalaking sumira sa pamilya ko. Ang lalaking kumuha sa aming tahanan. At ngayon siya ang kanang kamay mo? Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Tila nagulantang sa pagkakakonekta ni Camila sa nakaraan. Paano mo nalaman? Kilala mo si Ricardo? Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Camila. Paano ko malalaman? Dahil ang lalaking yun, sir, ay nagdala ng impyerno sa buhay namin. Siya ang sumira sa lahat ng pinaghirapan namin. At ngayon, siya ang kasama mo para sirain muli ang lahat ng mahalaga sa akin? Ang pusong ginto? Ang baryo pag-asa? Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang tingin ay matalim, puno ng galit at sakit. Kaya pala lihim ang lahat. Kasi nagpapanggap ka. Nagpapanggap kang mabuti. Pero sa huli, pare-pareho lang kayo. Hindi, Camila. Hindi ako tulad niya. Ginagawa ko ang lahat para itigil ito. Pilit ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nagmamadali. Ngunit huli na. Ang tiwala ni Camila ay nawasak. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang pag-asa na unti-unting namumuo sa kanya ay naglaho na parang bula. Naramdaman niya ang isang bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Ang lumang kwintas na may pendant na gawa sa kahoy na bigay ng kanyang ina na laging suot niya. Sa pagmamadali niya, sa paghawak kay Rodrigo, aksidente itong nahugot. Sumabit ito sa relo ni Rodrigo at naputol. Iyan, sabi ni Camila. Ang kanyang boses ay tila sirang-sira. Ganyan lang din kasira ang tiwala ko sa inyo. Ganyan lang din kayo kasira. Hindi kayo naiiba. Wala kayong puso. Kinuha niya ang naputol na kwintas, ang pendant na kahoy, at buong lakas na inihagis kay Rodrigo. Tumama ito sa dibdib ng milyonaryo at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang huling hiyaw ng kanyang nawasak na puso.
Huwag ka nang magpakita sa akin, Rodrigo Santos. Sumigaw si Camila. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na waiting area at nilingon ng ibang pasyente ang direksyon nila. Ang kanyang mga luha ay umaagos na. Hindi ko kailangan ang tulong ng isang tulad mo. Manatili ka sa mundo mo at hayaan mo kaming mamatay sa sarili naming mundo. Wala kang pakialam sa amin. Wala kang pinagkaiba sa lahat ng taong may pera na sumira sa buhay namin. At tumakbo siya papalayo. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang kanyang pag-asa ay nawala. At ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ng isang taong mayaman ay naglaho na parang usok. Naiwan si Rodrigo, nakatulala. Ang mga salita ni Camila ay tila latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Sa sahig, nakita niya ang pendant na kahoy, isang simpleng simbolo ng pag-asa at pagmamahal na ngayon ay basag na. Ang mga salita ni Camila ay tila lason na unti-unting lumalason sa kaluluwa ni Rodrigo. Ang paghagis niya ng kwintas, ang mga tingin ng paghamak. Lahat ng yun ay nagpapakita na nawala na ang tiwala ng babaeng minsan niyang sinubukang tulungan. Ang babaeng nagsimula ng umukit ng lugar sa kanyang puso. Naiwan siyang nakatulala sa ospital. Ang naputol na pendant sa sahig ay tila simbolo ng kanyang sariling pagkabigo. Nang makabalik siya sa opisina, ang balita tungkol sa pagkaantala ng Golden Horizons ay tila naglalakad na sa buong gusali. Si Ricardo Reyes, na mayroong ngiti sa labi, ay agad siyang nilapitan. Sir Rodrigo, narinig ko po ang nangyari sa ospital. Sabi ni Ricardo, may bahagyang panunukso sa kanyang boses. Masyado po kasing pinapakialaman ang personal na buhay. Dapat po negosyo ay negosyo, emosyon ay emosyon. Kumuyom ang kamao ni Rodrigo. Wala kang alam, Ricardo. May alam po ako, sir. Matalim na sabi ni Ricardo. Ang kanyang nasangiti ay nawala. Napalitan ng isang mapangahas na ekspresyon. Alam kong nagpapahina kayo. Alam kong kinokontrol na kayo ng damdamin nyo. Hindi ito ang Rodrigo Santos na kilala ko. Ang Rodrigo Santos na nagpatatag sa Santos Group, ang Rodrigo Santos na naglagay sa kumpanya sa tuktok, ay hindi kailanman nagpatalo sa damdamin. Ano ang gusto mong sabihin? Mariing tanong ni Rodrigo. Ang gusto kong sabihin, sir, ay hindi nyo na kayang pangunahan ng kumpanya. Walang takot na sabi ni Ricardo. Ang Golden Horizons ay napakalaking proyekto. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ito dahil sa isang waitress at sa isang lumang komunidad. Napasigaw si Rodrigo. Hindi ko hahayaang sirain mo ang mga buhay ng tao, Ricardo. May puso rin tayo. Puso? Sir, ang puso nyo ay nagpapahina sa kumpanya. Sumbat ni Ricardo. Nakita ko ang ginawa nyo sa Maria. Ginawa nyo siyang miserable. At ngayon, ginagawa nyo na rin yan sa Santos Group. Ang board ay may alam na sa nangyayari. At sa tingin ko, hindi sila matutuwa. Napadpad ang tingin ni Rodrigo. Maria. Ang pangalan na yon ay tila isang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Alam ni Ricardo ang tungkol kay Maria. Ang kanyang pinakamalaking pagsisisi, ang kanyang pinakamalalim na sugat, ay ginagamit ngayon laban sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin sa media. Si Ricardo, sa likod ng mga eksena, ay nagpakalat ng mga chismis na si Rodrigo ay nagiging malambot, na hindi na siya karapat-dapat na mamuno. Ang kanyang mga anak, Sofia at Isabel, na nakarinig ng mga chismis mula sa kanilang mga kaibigan at nakakita ng mga headlines sa social media, ay galit na galit. Dad, anong ginagawa mo? Sumigaw si Sofia sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Niloloko mo ba kami? Nilalagay mo sa peligro ang pangalan ng pamilya natin dahil sa isang eskandalo? Hindi ito eskandalo, pilit ni Rodrigo. Sinisikap kong gawin ang tama. Ang tama? Ang tama ay protektahan ang kumpanya, Dad. Ang tama ay protektahan ang pamilya natin. Balik ni Isabel.
Si Tio Ricardo ang may alam sa lahat. Sabi niya, may problema ka raw talaga sa pagdedesisyon ngayon. Ang kanyang sariling mga anak ay kumakampi kay Ricardo. Ang pagtataksil ay tila kumakalat na parang sakit sa kanyang mundo. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong lumaki. Isang araw, sa isang emergency board meeting, ipinresinta ni Ricardo ang lahat ng ebidensya laban kay Rodrigo. Ang mga pagkaantala sa proyekto, ang posibleng pagkawala ng kita, at ang emosyonal na pagkakasangkot ni Rodrigo sa Baryo Pag-asa. Ginamit niya ang bawat butas, bawat pagkakamali, upang ipinta ang larawan ng isang Rodrigo na hindi na karapat-dapat na mamuno. Ang Santos Group ay nangangailangan ng isang matatag na leader, sabi ni Ricardo sa board. Hindi isang leader na nagpapatalo sa kanyang damdamin o sa kanyang personal na problema. Hindi isang leader na pipiliin ang isang waitress kaysa sa kapakanan ng libu-libong shareholders. Ang huling salita ni Ricardo ay tumama sa puso ni Rodrigo. Isang waitress. Ganito lang ba ang tingin nila kay Camila? Isang simpleng waitress? Sa huli, isang boto ang naganap. Ang karamihan ay pumanig kay Ricardo. Ang desisyon ng board ay malinaw. Si Rodrigo ay kailangang mag-step down bilang CEO. Si Ricardo Reyes ang papalit sa kanya, pansamantala. Umuwi si Rodrigo sa kanyang malaking bahay na ngayon ay tila napakatahimik at napakalungkot. Ang kanyang mga anak ay hindi man lang bumati sa kanya. Nagkulong sila sa kanilang mga kwarto, galit at nabigo. Ang kanyang mga kaibigan sa negosyo ay biglang naglaho. Ang telepono niya ay tahimik. Naghahanda na ang mga truck ng Golden Horizons para sa paggiba. Nakita niya sa balita ang mga larawan ng Baryo Pag-asa. Ang mga tao ay nagrarally, ngunit mukhang wala silang laban. Ang kanilang apela ay ibinasura. Ang pusong ginto ay nakatakdang gibain. Napasandal si Rodrigo sa bintana. Tiningnan ang malaking syudad, ang mga ilaw na kumikinang. Lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng kanyang pinaniniwalaan, tila naglaho na. Nawala ang kanyang pwesto sa kumpanya, nawala ang tiwala ng kanyang mga anak, at higit sa lahat, nawala ang pagkakataon na maipakita kay Camila na hindi siya tulad ng iniisip nito. Nawala ang pag-asa sa kanyang puso, at ang kanyang kaluluwa ay tila nadurog. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ay nawala. Isang huling sulat ang dumating sa kanyang mesa. Mula sa abogado ng Baryo Pag-asa na nagpapaalam na formal na silang natalo sa kaso. Ang kautusan ng pagpapaalis ay ipatutupad sa loob ng 1 linggo. Walang natira. Walang pag-asa. Ang desisyon ng board, ang mga salita ni Ricardo, ang pagtalikod ng kanyang mga anak. Ang nawalang pag-asa sa mga mata ni Camila. Lahat ng ito ay parang matutulis na tinik na unti-unting dumudurog sa puso ni Rodrigo. Nakaupo siya sa kanyang opisina na ngayon ay tila napakalamig at walang buhay, nakatingin sa abiso sa punang pagpapaalis na hawak niya. 1 linggo na lang at ang Baryo Pag-asa ay tuluyan ng mawawala. Ang pusong ginto ay gigibain. Ngunit sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, isang tinig ang umalingaungaw sa kanyang isip. Ang tinig ni Maria, ang kanyang yumaong asawa na laging nagpapaintindi sa kanya ng halaga ng buhay, ng komunidad, ng pagmamahal. Ang tunay na yaman, Rodrigo, ay hindi ang kung ano ang meron ka, kundi ang kung ano ang kaya mong ibigay. Ang mga salitang iyon ay tila isang ilaw sa dilim. Matagal na niyang inakala na ang pagtuturo sa kanyang mga anak ng pagpapakumbaba ay ang pagtubos niya. Ngayon, naiintindihan niya. Hindi ito para sa kanila lang. Ito ay para sa kanya, para sa kanyang kaluluwa, para sa legacy ni Maria, at para kay Camila. Hindi niya pwedeng hayaan na magtagumpay si Ricardo. Hindi niya pwedeng hayaan na mawala ang Baryo Pag-asa. Hindi niya pwedeng hayaan na ang kapakinabangan at kasakiman ang manalo. Agad siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong lingas ng determinasyon. Kailangan niyang lumaban,
Hindi para sa kumpanya, hindi para sa pera, kundi para sa tama. Ang una niyang nilapitan ay si Mang Ben, ang kanyang matagal ng executive assistant na laging tapat sa kanya. Mang Ben, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa lahat ng transaksyon ni Ricardo Reyes sa nakalipas na 2 taon. Kahit ang pinakamaliit na detalye. Nagulat si Mang Ben, ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mata ni Rodrigo. Sige po, sir. Gagawin ko po ang lahat. Sa tulong ni Mang Ben, nalaman ni Rodrigo ang mga lihim na transaksyon ni Ricardo, ang mga kickbacks, ang mga under-the-table deals, ang paggamit ng kumpanya para sa kanyang sariling kapakinabangan at ang pagmamanipula niya sa board. Ang lahat ng ito ay ipinapakita na si Ricardo ay hindi lamang ambisyoso, kundi isang mandaraya at corrupt. Kasabay nito, muling nakipag-ugnayan si Rodrigo sa abogado ng Baryo Pag-asa. Kailangan niyo akong tulungan, attorney. Mayroon akong mga impormasyon na maaaring magpabago sa kaso. Ngunit hindi lang sa legal na laban nag-focus si Rodrigo. Kailangan niyang bawiin ang tiwala ng kanyang mga anak at kailangan niyang ipakita kay Camila na nagbago siya. Nang araw ng pagpapaalis, bumalik si Rodrigo sa Baryo Pag-asa. May mga truck na at ang mga pulis ay nagbabantay. Ang mga tao ay nagrarally, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Nakita niya si Camila, nakatayo sa harap ng pusong ginto. Ang kanyang mga mata ay pula sa pag-iyak, ngunit nananatili ang kanyang matatag na tindig. Ngunit hindi siya sumugod. May plano siya! Sa halip nagtungo si Rodrigo sa media, sa isang emergency press conference na kanyang inorganisa, kung saan naroroon din ang ilang miyembro ng board na nagdududa kay Ricardo. Hinarap niya ang lahat ng akusasyon. Ako po si Rodrigo Santos, dating CEO ng Santos Group. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Inaamin ko po ang aking mga pagkakamali. Sa loob ng maraming taon, masyado akong nag-focus sa tubo at kapangyarihan at nawala ko ang tunay na halaga ng buhay at ng pagkatao. Nagulat ang lahat. Hindi nila inasahan ang pag-amin. Ngunit ngayon, handa akong itama ang lahat. Patuloy ni Rodrigo. Ang Golden Horizons Project, sa ilalim ng pamamahala ni Ricardo Reyes, ay hindi lamang isang proyekto ng pagpapaunlad. Ito ay isang proyekto ng kasakiman at kawalang katarungan. Ipinakita niya ang mga ebidensya laban kay Ricardo, ang mga dokumento, ang mga transaksyon, ang mga patunay ng korupsyon. Ang lahat ng ito ay naglantad sa tunay na kulay ni Ricardo Reyes. Si Ricardo Reyes po ay hindi lamang nagmanipula sa board at sa media, kundi siya rin ang taong responsable sa pagwasak sa buhay ng maraming tao sa nakaraan. Kabilang na ang pamilya ni Geng Camila Maya de la Cruz, ang may-ari ng pusong ginto sa Baryo Pag-asa. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ni Camila ay umalingaw-ngaw. Bilang dating CEO at bilang isang tao na naniniwala pa rin sa tama, formal kong kinakansela ang kasalukuyang Golden Horizons Project. Sabi ni Rodrigo, isang matinding hiyawan ang narinig mula sa mga reporter. At ako mismo ang mangunguna sa isang bagong proyekto. Isang proyekto na magbibigay ng pag-asa, hindi pagwasak. Isang proyekto na magtatayo ng komunidad, hindi gigibain. Ito ay tatawagin nating Pusong Ginto Community Development Project. Pumunta si Ricardo Reyes na may galit sa mukha at sinubukan siyang pigilan, ngunit huli na. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nalantad na. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling siya. Pinipilit niya lang na magmukhang bayani. Sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang. Agad na inaresto si Ricardo. Reyes ng mga pulis, batay sa mga ebidensya na inihain ni Rodrigo. Ngunit bago siya dalhin, sumigaw si Ricardo kay Rodrigo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Hindi ka pa tapos, Rodrigo. Akala mo ba alam mo lahat? Ang Camila na yan, may lihim din. Kilala niya si Mayor Fernandez. Matagal na silang magkakilala.
Akala mo ba inosente siya? Isa lang siyang mahirap na nagpapanggap na biktima. Ang mga salita ni Ricardo ay tila isang bomba na sumabog. Rodrigo, na napagod sa lahat, ay nagulat sa huling pasabog ni Ricardo. Mayor Fernandez, ang makapangyarihang mayor ng syudad? Anong koneksyon niya kay Camila? Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga salita ni Ricardo Reyes ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rodrigo. Mayor Fernandez? Ang makapangyarihang mayor ng syudad na kilala sa kanyang impluensya at minsan ay may bahid ng kontrobersya? Ang ideya na may koneksyon si Camila sa kanya ay tila imposibleng paniwalaan. Ngunit bakit sasabihin iyon ni Ricardo kung wala itong katotohanan? Ang matinding laban niya para sa katotohanan ay tila nagkaroon ng isa pang layer ng misteryo. Ngunit sa sandaling ito, mas mahalaga ang Baryo Pag-asa. Ang kanyang deklarasyon sa press conference ay nagdulot ng kaguluhan, ngunit higit sa lahat, nagdulot ito ng pag-asa. Ang mga truck ng Golden Horizons ay umatras at ang mga pulis ay umalis. Ang mga tao sa Baryo Pag-asa ay nagdiriwang, may luha sa kanilang mga mata, ngunit ngayon ay luha ng kagalakan. Nakita ni Rodrigo si Camila. Nakatayo pa rin siya sa harap ng pusong ginto, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagkabigla at pag-asa. Lumapit si Rodrigo sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, ngunit may takot pa rin. Camila, Maya, mahina niyang tawag. Tumingin si Camila sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Bakit mo ginawa ito, Sir Rodrigo?" "Hindi mo kailangang tawagin akong Sir Rodrigo," sabi niya. May bahagyang naho ang ngiti sa kanyang labi. "Ginawa ko ito dahil ito ang tama. Ginawa ko ito dahil naniniwala ako sa iyo at naniniwala ako sa Baryo Pag-asa." Nakita ni Camila ang sensiridad sa kanyang mga mata, ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin. "Pero paano ang kumpanya niyo? Paano ang mga shareholders?" "Mas mahalaga ang mga tao kaysa sa tubo," sabi ni Rodrigo, isang linya na ngayon niya lang tunay na nauunawaan. "Nangako ako sa aking sarili at sa alaala ni Maria na hindi ko nahahayaan na mangyari ang ganito. At nangako ako sa iyo." Ikinuwento niya kay Camila ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, si Maria, at ang kanyang mga pagsisisi. Ikinuwento niya kung paano siya nagbago at kung paano naging inspirasyon si Camila sa kanyang pagbabago. At tungkol sa Golden Horizons, patuloy ni Rodrigo, "Kinansela ko ito at gusto kong bumuo ng isang bagong proyekto, isang proyekto na tunay na makakatulong sa komunidad. At gusto kong ikaw ang mamuno." "Dito, Camila." Nagulat si Camila. "Siya? Mamuno?" "Pero Sir Rodrigo, hindi po ako sanay sa ganyan. Isa lang po akong waitress." "Hindi ka lang isang waitress, Camila," maring sabi ni Rodrigo. "Ikaw ang may puso. Ikaw ang may kakayahang makita ang tunay na halaga ng tao. Ikaw ang leader na kailangan ng proyektong ito. Ang Pusong Ginto Community Development Project ay nangangailangan ng puso. At ikaw iyon." Sa di kalayuan, dumating si Sofia at Isabel. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng pagsisisi. Lumapit sila kay Rodrigo. "Dad," mahina sabi ni Sofia, "sorry po. Nagkamali kami. Nabulag kami sa pera at sa mga sinabi ni Tio Ricardo." "Hindi namin maintindihan ang ginagawa mo, Dad," sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Pero nakita namin ngayon, ginawa mo ang tama. Patawarin mo po kami." Niyakap ni Rodrigo ang kanyang mga anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na pagkakaisa ng pamilya. Hindi ito tungkol sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at pag-unawa. Bumaling si Rodrigo kay Camila. "Kaya, ano ang desisyon mo, Camila? Tatanggapin mo ba ang hamon?" Tumingin si Camila sa mga tao ng Baryo Pag-asa na nagdiriwang. Sa kanyang mga kapitbahay na ngayon ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Sa pusong ginto na ngayon ay mananatili. At sa wakas,
sa mukha ni Rodrigo na ngayon ay puno ng pagmamahal at paggalang. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti na puno ng pag-asa at bagong simula. Tatanggapin ko po, Sir Rodrigo. Pero kasama niyo po ako. Ang kanyang desisyon ay nagdala ng bagong kabanata, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ni Rodrigo. Sa loob ng ilang buwan, itinayo ang bagong departamento ng Santos Group, ang Social Investment Division, na pinamumunuan ni Camila. Ang Pusong Ginto Community Development Project ay naging isang modelo ng responsableng pagpapaunlad na nagbibigay ng tirahan, hanapbuhay at edukasyon sa mga residente ng Baryo Pag-asa habang pinapanatili ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Si Rico ay matagumpay na naoperahan at ngayon ay malusog at masigla. Si Sofia at Isabel ay aktibong sumali sa mga proyekto ng Social Investment Division, natutunan ang halaga ng pagiging makabuluhan at pagtulong sa kapwa. Ang dating mayabang na mga dalagita ay naging mahabagin at mapagkumbaba. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang mga salita ni Ricardo tungkol kay Mayor Fernandez ay nananatili pa rin sa isip ni Rodrigo. Hindi pa niya ito tinatanong kay Camila dahil sa takot na baka masira ang lahat. Ngunit isang araw, habang abala si Camila sa kanyang opisina, isang tawag ang dumating mula kay Mayor Fernandez. Nakita ito ni Rodrigo. Ate Maya, may tawag po si Mayor Fernandez, sabi ng assistant ni Camila. Tumango si Camila at sumagot sa telepono. Tumingin si Rodrigo kay Camila, puno ng pagdududa, ngunit may tiwala pa rin. Ang kanyang pagmamahal ay sapat na upang malampasan ang anumang lihim. Ngunit ang katanungan ay nananatili. Ano ang tunay na koneksyon ni Camila kay Mayor Fernandez? Ang tawag ni Mayor Fernandez, ang mga huling salita ni Ricardo Reyes. Ang lahat ng ito ay tila isang anino na nagkukubli sa likod ng maligayang simula ni na Rodrigo at Camila. Ngunit sa halip na hayaang lamunin ng pagdududa, pinili ni Rodrigo na magtiwala. Nakita niya ang pagbabago sa sarili niya at nakita niya ang kabutihan sa puso ni Camila. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Camila sa muling itinayong Baryo Pag-asa, kung saan ang Pusong Ginto ay mas malaki at mas maganda na ngayon, naglakas loob si Rodrigo na magtanong. Camila, may gusto akong itanong. Mahina niyang sabi. Tumingin si Camila sa kanya. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Ano yon, Rodrigo? Si Mayor Fernandez. Narinig ko ang sinabi ni Ricardo bago siya dalhin. Mayroon ba kayong koneksyon? At bakit? Direkta niyang tanong, ngunit may halong pag-aalala. Ngumiti si Camila, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-unawa. Narinig ko rin ang sinabi ni Ricardo. Alam kong marami kang tanong. Huminto siya at tumingin sa mga bata na naglalaro sa bagong parke ng Baryo Pag-asa. Si Mayor Fernandez, pinsan ko siya. Hindi siya ang direktang may-ari ng Skyline Holdings, ang kumpanyang sumira sa amin noon. Pero siya ang nagbigay ng proteksyon sa mga taong gumagawa ng iligal. Noon, galit na galit ako sa kanya. Pinutol ko ang lahat ng koneksyon. Nagulat si Rodrigo. Pinsan? Pero bago ka dumating, Rodrigo, patuloy ni Camila, sinisikap kong makipag-ugnayan sa kanya. Sa kabila ng lahat, alam kong meron siyang impluwensya. Alam kong may kailangan akong gawin para sa Baryo Pag-asa, hindi para makuha ang tiwala niya, kundi para makuha ang tulong niya para sa aming komunidad. Hindi ko naman sinabi sa'yo dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka baliwalain mo ako, na baka isipin mong gumagamit ako. At ayokong magmukhang nagtatago ng sikreto. Pero wala akong ibang intensyon, kundi ang tulungan ng mga tao dito. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Camila. Naramdaman niya ang init ng kanyang palad. Nawala ang lahat ng pagdududa. Ang sensiridad at katapatan ni Camila ay hindi matatawaran. Salamat sa pagtitiwala.
sabi ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Masaya ako na sinabi mo sa akin. Ang relasyon ni na Rodrigo at Camila ay unti-unting lumalim. Ang kanilang pagmamahal ay hindi nagtatago sa likod ng yaman o posisyon, kundi na itatag sa paggalang, pag-unawa at sa iisang misyon, ang gumawa ng positibong epekto sa lipunan. Sa loob ng 1 taon, ang Pusong Ginto Community Development Project ay naging isang benchmark sa urban development. Ang Baryo Pag-asa ay hindi lamang muling itinayo, kundi binigyan din ng bagong buhay. Nagkaroon ng mga bagong paaralan, health clinics, at job training centers. Ang Pusong Ginto ay hindi lamang isang kainan, kundi isang sentro ng komunidad kung saan ang mga tao ay nagtitipon, nagbabahagi ng kwento at nagpapalitan ng pag-asa. Si Rico ay ganap ng gumaling. Bumalik siya sa paaralan at ngayon ay masigla at malusog. Si Sofia at Isabel ay nagtapos na sa kolehiyo at parehong sumali sa Social Investment Division na nagdadala ng kanilang mga natutunan sa iba pang komunidad sa buong bansa. Naging malapit sila kay Camila na ngayon ay tinatawag nilang Tita Maya at nakita nila sa kanya ang isang inang hindi lamang nagmamahal, kundi nagbibigay inspirasyon. Isang araw, sa isang simpleng seremonya sa Pusong Ginto, sa gitna ng mga ngiti at tawanan ng mga residente ng Baryo Pag-asa, nagpakasal sina Rodrigo at Camila. Hindi ito isang bonggang kasal na puno ng mga socialites at politiko. Ito ay isang kasal na puno ng pagmamahal, pag-asa at tunay na kagalakan. Nakatayo si Rodrigo sa tabi ni Camila, hawak ang kanyang kamay. Ang akala ko, Camila, ang buhay ko ay tungkol sa pagpapayaman. Ang akala ko, ang kapangyarihan ay nasa pera. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman. Ang tunay na yaman ay nasa puso, nasa pagbibigay, nasa pagmamahal. Ngumiti si Camila. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. At ikaw, Rodrigo, ang nagpakita sa akin na hindi lahat ng mayayaman ay pare-pareho. Ikaw ang nagbalik ng tiwala ko sa kabutihan ng tao. Ikaw ang nagpatunay na ang pag-ibig ay kayang lumampas sa anumang pagsubok. Sa huling eksena, nakikita sina Rodrigo at Camila na naglalakad sa Baryo Pag-asa. Hawak ang kamay ng isa't isa. Sa likod nila, naroon si Rico, maligayang naglalaro kasama sina Sofia at Isabel. Ang Pusong Ginto ay nakatayo ng matatag, isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong komunidad. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng ari-arian o sa laki ng bank account, kundi sa lalim ng puso, sa dami ng pagmamahal na naibibigay at sa positibong epekto na nagagawa sa buhay ng iba. Ang pag-ibig ni na Rodrigo at Camila ay tunay na isang gintong pag-ibig, isang di malilimutang pamana ng puso at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rodrigo at Camila, isang patunay na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa puso. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong paglaan ng oras at puso upang pakinggan ang bawat kabanata ng pag-iibigan ni na Rodrigo at Camila. Isang malaking karangalan para sa akin na ibahagi ang kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat linya, nadama ko ang bawat kagalakan, kalungkutan, at pagsubok na kanilang pinagdaanan. Naging malalim ang aking ugnayan sa kanilang mundo, at sana ay ganoon din ang inyong naramdaman. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o posisyon sa lipunan, kundi sa lalim ng kanyang puso, sa kanyang kakayahang magmahal, magpatawad, at lumikha ng pag-asa. Sa mundo ni na Rodrigo at Camila, nakita natin na ang pag-ibig ay kayang lampasan
ang mga hadlang ng pagdududa at pagkamuhi at kayang magpabago ng mga puso na tila bato. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon na patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng kabutihan at sa matamis na bunga ng pagmamahal. Nagpapasalamat po ako muli sa inyong lahat. Lubos po akong umaasa na ang kwentong ito ay nag-iwan ng magandang marka sa inyong mga puso. Kung mayroon po kayong saloobin o anumang nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe. Ang inyong mga komento ay nagbibigay sa akin ng labis na kagalakan at inspirasyon. Hanggang sa muli at patuloy nawa tayong maniwala sa ginto ng pag-ibig.